Kabanata 2571. Malamig niyang tinitigan si Murphy at sumigaw, "Evans! Ilang araw ka palang kumikilos bilang isang estranghero, at sa palagay mo ba ay naging alipors ka na ng Empire of the Sun that never sets? Hayaan mo akong sabihin sa iyo, kahit na ipagpaliban ang pakikipag-ugnayan, ako ang dapat gumawa nito. Ikaw ang kailangang lumuhad sa harap ng bahay ko ng 3 araw at 3 gabi. Saka ko lang sisirain ang engagement. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pagiging legal na kasosyo ng iyong may bahay." Ginang, malamig na tinitigan ni Murphy si Leslie. "Kalap-ating mababa ang lipad. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ay ang ika-49 na kahalili sa trono ng Never Sets Sun Empire. Siya ay tunay na prinsesa. Ang galing talaga. Isang pag-iral na dapat mong igalang at ng pamilya Clark. How dare you call her my mistress? Baliw ka ba? Si Miss Pearl ang nagbigay sa akin ng pribilehiyong mapalapit sa kanya. Napakalaking pagpapala para sa Evans. Ang isang maliit na isda na tulad mo ay walang alam." Puno ng malamig na galit ang mukha ni Murphy, ngunit hindi siya tumatalon-talon sa galit. Sa kabila ng kanyang inis, ang katotohanan na si Lady Pearl, ang ika-49 na kahalili, ay tila isang kaloob ng Diyos sa mga Evans. Ngunit ito rin ay dapat asahan, dahil ang Evans ay palaging gumaganap bilang isang alipors para sa Empire of the Sun that never sets. Ngayong pinahahalagahan sila ng kanilang Panginoon, natural na sa kanila ang labis na kaligayahan. "Tama na, Leslie, itigil mo na ang pagsigaw. Ang mga walang kakayahan lang ang tumatahol. Alam ko na ang ating pakikipag-ugnayan ay nagpapasaya sa iyo na hindi ka makatulog sa gabi, dahil mahal na mahal mo ako. Ibig kong sabihin, ako ay isang kamangha-manghang tao. Natural lang na matuwa ka. Sa kasamaang palad, kasama ko ngayon ang pinakamamahal kong si Lady Pearl. At kinasusuklaman niya ang iyong kasamaan. Wala kang karapatan na maging girlfriend ko, Leslie." Nanlamig ang mga mata ni Murphy. "Ngayon, kunin mo ang iyong gwapong lalaki at lumuhad sa aking tarangkahan. Tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo. Lumuhad ka na lang. Pag-iisipan kung bigyan ka ng kalayaan." Anuman ang pagsigaw ni Murphy, medyo nagalit siya tungkol sa pagbabago. Pagkatapos ng lahat, si Leslie ay isang kaakit-akit na dilag na may sensual na katawan. Pero dahil galit na galit si Sharon Pearl kay Leslie, wala siyang choice kundi huwag pansinin si Leslie. Anyway, papunta na kami sa auction na gaganapin sa bulwagan ng Thieves Seasons Hotel. Tigilan mo na ang pagiging kasuklam-suklam dito, mawala ka na lang sa harapan ko. Si Murphy ay sapat na mapagkunwari at ninakaw ang isang huling sulyap sa magandang katawan ni Leslie bago tumalikod, malapit nang umalis kasama si Sharon. Hindi ito matutulungan. Ang pagiging isang maharlika ng Empire of the Sun that never sets at ang pagkakaroon ng pagkakataong magtagumpay sa trono ang kanyang pinakamalaking pangarap. Malayo man siya sa pagiging kwalipikadong humalili sa trono, tuwang-tuwa pa rin siya. Pinanliitan ni Harvey ang kanyang mga mata kay Murphy. Hindi napigilan ang sarili, sumirit siya ng malamig, "Hoy, Evans! Hindi mo ba alam na mabaho ang bibig mo?" Napalitan ng galit ang mukha ni Murphy sa pang-iinsulto ni Harvey. Gayunpaman, ayaw ni Leslie na magkaroon ng gulo si Harvey. Agad niyang hinawakan si Harvey at mabilis na pinayuhan, "Young Master York, kalimutan mo na. Hindi na kailangang seryosohin ang isang tulad niya. Mamaya magmamakaawa siya sa akin." Nang makita ang matatag na saloobin ni Leslie, hindi na nagsalita pa si Harvey pagkatapos noon. Kung tutuusin, ito ay isang personal na bagay. Walang kwenta kung masyado siyang makialam. Sa hindi inaasahan, ang pagbanggit sa pangalan ni Harvey ay bahagyang napatulala kay Murphy. Walang iniisip na sabi niya, "Teka, ikaw ba ang isa sa taong mukhang magaspang na kumikilos ng hindi magalang sa Hong Kong sa ilalim ng maling pag-akala na susuportahan ka ng pamilya Clark? Ikaw ba si Harvey, ang walang kwentang tao?" Binatukan ni Harvey si Murphy ng isang walang pakialam, na walang kibo na tingin. Hindi siya sigurado kung bakit siya tinawag ni Murphy sa ganoong paraan. "Hindi ka ba mistress?
Binaril ni Murphy si Harvey ng masamang tingin. Dahil lang sa suportado ka ng pamilya Clark, inatake mo ang pinarangalan na panauhin ng Island Country at ang dating gobernador ng Hong Kong. Wala kang anumang aktwal na lakas, ngunit mayroon ka pa ring lakas ng loob na ipagmalaki ito bilang isang mahusay na tao. Ang tanga mo talaga, sa tingin mo ba ay mahalaga ka? Malayo si Harvey sa paghampas kay Murphy. Bakit? Galit ka ba sa akin dahil sinaktan ko ang mga magulang mo? Malamig na ungol ni Murphy, I'm not referring to how you pissed me off. Ito ay tungkol sa kung karapat-dapat ka ba o hindi. Kung isa kang pinarangalan na panauhin ng Never Sets of the Sun Empire, tiyak na hahayaan ka ng aking lolo na hampasin mo siya sa kanang pisngi pagkatapos ng kaliwang pisngi. Ngunit isa ka lamang walang magawang karaniwang mamamayan. Ginamit mo ang iyong kakayahan para linlanggan ang iba at asarin ang isang lalaki mula sa The Empire of the Sun that never sets, kahit na tumanggi siyang gumanti. Ikaw ay barbaric. Kung ang gayong pag-uugali ay natuklasan ng mga kanluranin, hahamakin ka ng lahat. Kung ako sa iyo, papatayin ko na ang sarili ko ngayon. Isa kang kahihiyan. Itinuturing ni Murphy ang kanyang sarili na makatarungan at matuwid, na nagpapataw ng mga aksyon na mas banal kaysa sa iyo. Sabi ko sa iyo, ang dahilan kung bakit ang dakilang H-Country ay nahuhulog sa likod ng mundo ay dahil napakaraming tao ang tulad mo. Wala kang alam sa karapatang pantao at hindi mo alam ang konsepto ng decency. Barbaric ka. Minsan, nahihiya talaga ako na alam kong may dugo ako ng dakilang H-Country. Si Harvey ay nagpadala kay Murphy ng isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kung nahihiya ka, bakit hindi mo patayin ang iyong sarili? Ikaw ay muling magkakatawang tao at mapupunta sa Empire of the Sun that never sets sa iyong susunod na buhay. Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Ikaw, galit na galit si Murphy sa mapanukso niyang komento, halos lumuwa siya ng subo ng dugo. Wala kang alam. Hindi mo ba alam na itinakda ng Diyos na ang isang tao ay mapupunta sa impyerno kung siya ay magpakamatay? Ang pakikipag-usap sa isang nahuhuli sa mundo na tulad mo ay isang pag-aaksaya ng aking enerhiya. I really hope you go on the internet and do some research para makita kung gaano kalaki ang outside world. Huwag ilakip sa mga menor de edad na sibilisasyon ng Great Country H na bulag sa totoong mundo. Si Murphy ay mayabang at mapagpakumbaba, na para bang tinuturuan niya si Harvey ng isang mahalagang aral. Para sa kanya, ang kanlurang mundo ay isang maliwanag na beacon na sumisimbolo sa sibilisasyon. Pinili niyang ipagwalang bahala ang katotohanan na siya ay talagang isang may bahay na kumakapit kay Lady Pearl upang panatilihing makabuluhan ang kanyang kapangyarihan. Para sa kanya, ang pambabola sa kanya ay isang mahalagang kasanayan na ipinagmamalaki niya. Tunay na mundo. Ang mga labi ni Harvey ay kumerba sa isang mapanlokong ngiti. Hindi ako magsasabi ng marami, ngunit, naririnig ko na ang kamakailang pandemya ay nagdulot ng maraming kalituhan sa Amerika. Napakaraming kriminal ang nagnanakaw at nagnanakaw sa mga lansangan, at maraming tindahan ang napilitang magsara. Ito ba ang tinatawag na politeness na binanggit mo? Ang Empire of the Sun that never sets ay lantarang binaliwala ang mga restriction order noong Pasko at nagdiwang buong magdamag, na naging sanhi ng pagtaas ng transmission rate ng pandemic. Ito rin ba ang tinatawag na politeness? Sa larangan ng digmaang Euro-American, gumamit ang Empire of the Sun that never sets ng ilang bag ng detergent powder para siraan ang ilang bansang Euro at Amerikano na nagtataglay ng mga sandatang nuclear. Ginagamit nila ito bilang isang dahilan upang magpataw ng mga parusa sa pananalapi at militar sa kanilang mga tao. Ito ba ang tinatawag na politeness? Bahagyang natigilan si Murphy. Mabilis siyang nanimbalik sa katinoan at bamulong, itong insidenteng binanggit mo ay sabi-sabi lang, di ba? Ang mga chismis na ito ay dapat na na-post online ng isang tao mula sa iyong bansa. Bakit wala akong narinig tungkol sa kanila? May proof ka ba? Kung wala, huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan. Hindi mo ba alam na maaari kitang kasuhan ng paninirang puri anumang oras? Nakakabaliw ang mga sinabi ni Harvey. Medyo nainis si Murphy. Ayaw makipagtalo sa kanya ni Harvey at mahinang sinabi, okay.
Dahil ayaw mong pag-usapan ito, iba ang sasabihin ko sa iyo. Hindi mahalaga, kung hindi ako nagkakamali. Sa press conference na inorganisa ng dakilang bansa ilang araw na ang nakalipas, isang reporter mula sa Empire of the Sun That Never Sets ang nagtanong kung talagang gumagana ang bakuna mula sa Great Country H. Hindi ba ayos lang? May problema ba sa tanong na iyan? Mukha namang malamig si Murphy. Paano nakagawa ng bakuna ang dakilang H country? Hindi ba ito ay panlilinlang lamang sa sarili? Pandaraya sa sarili. Ulit ni Harvey, walang emosyon. Kung gayon alam mo ba kung ano ang ginagawa ng reporter bago niya itanong ang tanong na iyon? Tumakbo siya para humingi ng bakuna at nakuha niya ito. Nakuha niya sa kanyang mga kamay ang bakunang ginawa ng dakilang bansa H at pagkatapos nito, sinabi ang kanyang mga pagdududa tungkol sa pagiging epektibo ng bakuna. Ang walang hiyang ugali at dobleng pamantayan. Ito ba ang tinatawag mong politeness? Ikaw. Nanginginig si Murphy sa galit. Ang insidenteng binanggit ni Harvey ay nangyari na, at pagkatapos ay naging isang malaking biro sa isang internasyonal na antas. Walang pag-aalinlangan na nagpatuloy si Harvey, kung walang utang na loob, walang hiya, at mapagkunwari ang karaniwan sa kanlurang mundo. Kung gayon, kami, ang Great Country H, ay walang interes sa gayong kagandahang loob. Ang mahusay na sibilisasyon ng bansa H ay tumagal ng higit sa 5 milenyo. Ito ay may mahaba, malawak, at malalim na kasaysayan na nagbibigay diin sa mga pagpapahalaga tulad ng pakikiramay, pangangailangan ng komunidad, mabuting pananampalataya, katotohanan, katapatan, katarungan, kapayapaan, tiyaga, dedikasyon, pagtataguyod ng mabubuting gawa, pagtulong sa mahihirap, katapangan para sa katarungan, pagbuo ng makapangyarihang kabutihan. Ang lahat ng ito ay nagiging mga icon ng sibilisasyon. Ito ang tunay na kahulugan ng sibilisasyon. Talagang walang hiya ka sa pagiging masayahin sa kabila ng pamumuhay sa iba, para lang maging estranghero ka. Paano maiintindihan ng isang mapagkunwari na tulad mo ang pagiging komplikado at kayamanan ng Great H country? To be honest, I'm relieved that a man like you can't understand the great civilization of Country H. Dahil hindi mo ito deserve. Bas again. Sa sobrang galit ni Murphy ay binasag niya ang kanyang telepono. Mainit siyang dumura. Harvey, stop messing around. Paano magiging kapantay ang maliit na sibilisasyon ng Great H country sa Western civilization? Ang pag-aaral ng mga paraan ng kanluraning sibilisasyon ay isang malaking karangalan. Binalaan na kita, dapat kang humingi ng paumanhin para sa iyong mga nakakainsultong pananalita sa publiko sa loob ng 3 araw. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para sirain ka. Pinalaki ni Murphy ang kanyang pagbabanta, na mayabang na nagpahayag, huwag kalimutan, ang Evans ang gobernador noong araw. Ang Horan family ng Great H country, o ang Evans ng the Empire of the Sun That Never Sets. Hindi napahanga si Harvey. Murphy, dynasties is long gone. Matagal nang bumangon ang bansa. Para sa isang taong walang alam sa kasaysayan ng bansa, lumuluhod ka ba at tinuturing mong ninuno ang dayuhan na iyon? Para durugan ako, subukan mo kung kaya mo. Sa kasamaang palad, duda ako na magagawa mo ito sa buhay na ito o sa susunod. Ang isang taong tulad mo na marunong lamang magpabor sa mga dayuhang elemento ay hindi makakabuti. Hindi ngayon, hindi kailanman. Pagkatapos ay hinawakan ni Harvey ang braso ni Leslie habang siya ay tumalikod, naghahanda na umalis. Lumingon si Leslie kay Harvey, nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Napaka-unique talaga ng lalaking ito. Kung ikukumpara sa walang hiyang si Murphy na pumabor sa mga dayuhang kapangyarihan, si Harvey ay isang maginoo. Ikaw na masama, mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Wala kang karapatang tretuhin ng ganito ang boyfriend ko. Wala kang karapatang kutsain ang kanluraning sibilisasyon. Sa wakas ay nagsalita si Sharon, na nanatiling tahimik habang nanunood ng may mapagpalang tingin, at humakbang pasulong. Hinawakan niya ang isang galit na braso ni Murphy bago itinuro si Harvey at sumigaw, "Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Inutusan kitang lumuhad dito sa loob ng 3 araw at 3 gabi."
Kung hindi ka sumunod, gagawa ako ng opisyal na pahayag sa pamamagitan ng maharlikang pamilya ng The Empire of the Sun That Never Sets at agad na magpapataw ng mga parusa sa Hong Kong. Sa isang salita lang mula sa akin, maraming tao sa Hong Kong ang mawawala ng trabaho at tirahan, lahat dahil sa iyo. Dagdag pa, ang gobyerno ng Hong Kong ay dapat kang parusahan ng malubha upang mabawi ang aming mga pagkakamali. Huwag kang maglakas loob na pagdudahan ang mga kakayahan ng Empire of the Sun That Never Sets. Huwag kailanman hamanin ang aking mga salita. Lagi kong sinasadya ang sinasabi ko. Ang aking salita ay hindi nagkakamali, at ang aking pangako ay matutupad. Tumingin si Sharon kay Harvey na parang nakatingin sa isang hamak na insekto. Ang kanyang entourage, mula rin sa Empire of the Sun That Never Sets, ay tumingin kay Harvey ng nakakaloko at mapanukso. Ayon sa kanila, si Harvey ay isang payaso. Hindi niya alam ang kanyang lugar at nagkaroon ng lakas ng loob na hamanin si Sharon. Kahit na medyo may kakayahan siya sa Great H Country, wala siya kumpara sa royal family ng The Empire of the Sun That Never Sets. Kung gusto ni Lady Pearl, maaari niya itong patayin sa isang pangungusap lamang. Nang marinig ang paglabas ng galit ni Lady Sharon Pearl, ngumisi din si Murphy, ginagaya ang kanilang mga pang-iinsulto. Nagpasya siyang manahimik at manood na lang ng saya. Alam na alam niya kung ano ang kaya ng Never Sets Empire of the Sun. Kaya, alam din niyang simulan ng magsalita si Sharon, tapos na si Harvey. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng enerhiya para sirain ang hangal na ito na naglakas loob na saktan ng Evans. Tinitigan ni Harvey na malayo, na naka-poker-faced at hindi nababagabag na si Sharon. Isang nakakatakot na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Nakaramdam si Sharon ng lamig sa kanyang gulugod nang maramdaman niya ang titig ni Harvey. Gayunpaman, ang kanyang katayuan bilang isang noblewoman ng maharlikang pamilya ay nalulupig sa kanya at pinawi niya ang takot na iyon. Bakit ganyan ang tingin mo? Ang lakas ng loob mong tingnan ako gamit ang nakakatakot mong mga mata. Dumura si Sharon, tumutulo ang kamandag sa bawat pantig. Gusto mo dukutin ko yung mga mata mo? O hindi mo ba naiintindihan ang aking mga salita? Hindi natakot si Harvey. Malamig at kalmado gaya ng dati, ngumisi siya, Mistress of the Empire of the Sun That Never Sets. Ang ika-4 na po, siyam na kahalili. Pambihira, kamangha-mangha. Lalong naging mayabang si Sharon nang sinabi niya. Mayabang niyang sinabi, oo, ang maharlikang pamilya ng Never Setting Sun Empire ay talagang pambihira. Ako, ang ika-4 na po, siyam na kahalili ng trono, ay mas kamangha-mangha. Bakit? Ordinaryong tanga ka lang. Pero, pinangarap mong atakihin ako. Halika na, nakatayo ako dito. Kung may lakas ka ng loob, gawin mo lang. Kung masasaktan mo ako, luluhod ako at gagapang na parang aso. Nakakahiya, sa tingin mo ba ay mahalaga ka kapag kaharap mo ako? Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone, na wala pa ring pakialam. Then he looked at Sharon and said lazily, since you've begged me, hindi ba magiging bastos kung hindi? Nag-scroll siya sa kanyang telepono at nakita ang isang numero na hindi niya tinatawagan sa loob ng maraming taon. Tapos tumawag siya, 3 beses tumunog ang telepono, at mabilis na sinagot ng kabilang partido. Isang magandang boses ng babae ang nagsalita, na may tono ng kasiya siyang pagkagulat, York darling, sa wakas ay tinawagan mo na ako. Tatanggapin mo na ba ang marriage proposal ko? Victoria, sabi ni Harvey, ang kanyang tono ay malayo. Tinawagan kita ngayon dahil may kailangan ako ng tulong mo. May isang tao na nagngangalang Sharon Pearl mula sa Empire of the Sun That Never Sets. Binanggit niya na siya ang ika-4 na po, siyam sa linya sa trono, at may masamang personalidad. Ang kanyang pag-iral ay makakaapekto sa ating pagkakaibigan at diplomatikong relasyon sa pagitan ng dakilang H Country at ng Never Setting Sun Empire. Pakiusap tulungan mo akong harapin ito. Binaba agad ni Harvey ang tawag pagkatapos magsalita, hindi na nag-abala pang hintayin ang sagot ni Victoria. Pagkatapos ay binigyan niya si Sharon ng walang katatawan ng ngiti at sinabing, Sharon, tinanggal ka na ngayon sa royal family ng Empire of the Sun That Never Sets.
Victoria, ang prinsesa ng Empire of the Sun that never sets. Medyo natigilan si Sharon noong una. Mabilis niyang naalis ang pagkagulat at ngumisi. Alam ng buong mundo na si Prinsesa Victoria ay hindi lamang ang pinakamaganda sa kanlurang mundo, ngunit siya rin ay napakatalino at sikat. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa pagsasabi ng pangalan niya? Siya ay isang taong lumalabas sa telebisyon araw-araw. Kahit ang mga tao sa Dark Island ay kilala siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2575. Talo ka lang na gustong maging sentro ng atensyon. Tumigil ka na sa pagpapanggap dito. Sa tingin mo ba ikaw ang pangkalahatang kalihim ng Commonwealth of Nations? Ngumisi din si Murphy at ginaya siya. York, stop pretending. Ang pagkatanggal sa maharlikang pamilya ay isang bagay na isang tao lamang na hindi nakakaalam ng mga patakaran ng nasa itaas na bilog tulad ng sasabihin mo. Sobrang dami mong pinapanood sa TV. Maaari mong isipin na ang pagtanggal sa maharlikang pamilya ay isang simpleng bagay lamang ng pangungusap. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang pagtanggal sa maharlikang pamilya ay nangangailangan hindi lamang ng masusing pagsusuri ng parlamento, kundi pati na rin ng pag-aproba ng Papa. Ang buong proseso ay tatagal ng hindi bababa sa 1 taon o higit pa. Ang magsasaka ay isang magsasaka. Nagpapanggap ka lang na matalino. Kung si Lady Pearl ay pinatalsik sa maharlikang pamilya, luluhod ako at luluhod sa harap mo. Tatawagan pa kitang daddy. Kinuna ng entourage ni Sharon si Harvey na nanunuya ng marinig ang mga salita ni Murphy. Walang alam pero nagpapakita pa rin ng mayabang na ugali. Sa tingin ba niya ay nakakatakot ang kanyang mga salita? Ilang magagandang blonde na babae ang bumantong hininga, na naka-cross arms. Galing talaga sa Great H Country ang idiotic na lalaking ito. Maliban sa bluffing, wala siyang anumang mga kasanayan. Ang isang hindi sibilisadong bansa ay talagang isang hindi sibilisadong bansa. Wala man lang itong tumutubos na katangian. Ring, ring. Sa oras na ito, biglang tumunog ang telepono ni Sharon. Mabilis niya itong sinulyapan. Matapos tingnan ang caller ID, bumalatay sa mukha niya ang pagtataka at mabilis niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang mukha ay nagbago ng husto sa sandaling iyon, at nagsimula siyang manginig. Napagtanto ni Murphy na may mali. Hindi niya namamalaya na sinabi, "Aking mahal, ano ang mali?" Nanginginig si Sharon, bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. "Kakatanggal ko lang sa royal family." Natanggal. Mahigit 20 dayuhan at si Murphy ang nahulog sa ulirat, lahat sila ay natigilan sa hindi makapaniwala. Sinampal ni Murphy ang sarili niya kaya namula siya sa mukha, para lang masigurado na hindi siya mali sa narinig. Bobo, ngumiti nang walang pakialam si Harvey, at umalis kasama si Leslie, magkahawak ang kamay. Tanging ang grupo mula sa Never Sets Empire of the Sun, ngayon ay nasa kaguluhan, ang nanatili doon. Nagalit si Murphy at ang iba pa nang makita nilang hinatak ni Harvey ang braso ni Leslie habang paalis siya. Wala sa kanilang dalawa ang inaasahan na si Sharon talaga ay masisipa sa royal family ng Empire of the Sun that never sets. Higit pa rito, natapos ito sa isang tawag lang sa telepono. Lalo na nalilito ang mga dayuhan. Alam nila kung paano gumagana ang Never Sets Empire of the Sun, kaya nakaramdam sila ng takot. Halos hindi sila makahinga matapos makita ang isang ordinaryong tao na gumawa ng isang simpleng tawag sa telepono para tanggalin ang isang babae sa royal family. Paano nagawa ng lalaking iyon na si Harvey? Ang pagbabago ng Empire of the Sun that never set sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Anong biro? Sharon, huwag ka na mag-isip ng kalokohan. Maaaring hindi totoo ang impormasyong iyon. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi ni Murphy, ordinaryong tao lang siya. Paano niya may impluwensyahan ang iginagalang na maharlikang pamilya ng Empire of the Sun that never sets? Base sa impormasyon na meron ako, hindi pa siya nakakapunta sa ibang bansa. Ni hindi niya alam kung ano ang tamang sibilisasyon.
Paano may impluwensyahan ng gayong hangal ang marangal na pamilya ng Never-Setting Sun Empire? Kung tama ang espekulasyon ko, baka may koneksyon siya sa isang maid mula sa Royal Palace. Baka tinawag ka lang niya sa maid para takutin ka. At kahit na ma-kick out ka sa royal family, maharlika ka pa rin. Para sa amin, ikaw pa rin ang pinaka-prestihiyosong tao ng Never-Setting Sun Empire. Ipinagpatuloy ni Murphy ang pag-aliw kay Sharon, na ang mukha ay mukhang napakapangit sa sandaling ito. Ipapakilala kita sa lahat ng nasa itaas na bilog ng Hong Kong. Yuyukod sila at sasamba sa iyo sa sandaling marinig nila ang iyong pangalan, Sharon Pearl. Evans, isa akong pinarangalan na panauhin ng Empire of the Sun that never sets. Dahil dinanas ko ang napakalaking kahihiyan sa maliit na lugar na ito ngayon, kailangan mong gumawa ng mga pagbabago. Si Sharon sa una ay naposes at nataranta. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal pagkatapos ng pambabala ni Murphy. Kung hindi mo kaya, ipinapangako ko na mahihirapan ka sa Empire of the Sun that never sets sa hinaharap. Kahit na mula ka sa pamilya Evans, hindi mahalaga. Kailangan mong maunawaan na kung gusto nating mga maharlika na may mamatay, kailangang mamatay ang taong iyon. Dapat mong maunawaan na kahit na ako ay pinatalsik mula sa maharlikang pamilya, ako ay lubos na maimpluwensya sa Empire of the Sun that never sets. Si Sharon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang binabalaan niya si Murphy. Kahit na hindi na siya ang pinarangalan na Lady Pearl ng kaharian, magagamit pa rin niya ang kanyang kapangyarihan at mga koneksyon para gawin ang anumang gusto niya sa Empire of the Sun that never sets. Alam na alam ni Murphy ang ugali ni Sharon. Mahinang sabi niya, Sharon, don't worry. Hindi ko pababayaan ang kakila-kilabot na pangyayari ngayon. Maghihiganti ako para sa iyo. May ginawang katulad si Harvey sa Hong Kong, ngunit hindi alam ni na Murphy at Sharon ang tungkol dito. Ang pag-alis ni Sharon sa maharlikang pamilya ay isang pagkabigla, ngunit hindi pa rin nirerespeto ni Murphy si Harvey kahit na nalampasan na niya ang pagkabigla. Si Murphy ay isang taong naninirahan sa kanlurang sibilisadong mundo. Paanong ang isang kasing dakila niya ay nakatira sa isang maliit na lugar tulad ng Hong Kong? Kahit na siya ay may kakayahan, ano ang pagkakaiba nito? Nakatira siya sa ilalim ng bato. Kung tungkol sa mga koneksyon ni Harvey sa Empire of the Sun that never sets, hindi sinasadya ni Murphy ang mga ito. Si Harvey ay taong wala. Kung hindi dahil sa swerte ni Harvey, paano niya malalaman ang mga nobles ng Empire of the Sun that never sets? Ano kayang iniisip ng lokong yun? Sa kaibuturan niya, tumanggi si Murphy na maniwala na si Harvey ay may dakilang kapangyarihan. Sa halip, iniugnay lamang ni Murphy ang mga kaganapan ngayon sa pagkakataon at swerte. Sige, maniniwala ako sa kakayahan mo. Evans, nabanggit mo na ang Evans ang hari ng Hong Kong. Ako mismo ang magpapatotoo. Si Sharon ay nasiyahan sa kayumangging ilong ni Murphy, at nagbigay ng mapagmataas na tango na puno ng pagmamataas. Oh, tama. Kailangan nating makuha ang item na gusto ng royal family sa auction ngayong gabi. Basta inalok ang item sa Queen, makukuha ko agad ang royalties ko. Baka makasulong pa ako sa linya ng trono. Mukhang excited si Murphy. Sharon, huwag kang mag-alala. Siguradong makukuha ko. Naisip niya na kung maibabalik ni Sharon ang kanyang kaharian at uusad sa linya ng trono, magiging isang hakbang din siya papalapit sa trono pagkatapos niyang pakasalan ito. Sa makatuwid, siya ay napaka-proactive. Tinapik niya ang kanyang dibdib at napabulalas ng malakas, medyo malapit pa ako sa auction organizer. Siguradong tutulungan nila ako. Tiyak na makukuha natin ang item sa pinakamababang presyo. Sa totoo lang, walang alam si Murphy tungkol sa halaga ng bagay na gusto ni Sharon. Gayunpaman, ang impormasyong iyon ay walang silbi sa kanya. Hanggat ang bagay ay makabuluhan sa Empire of the Sun that never sets, kung gayon ito ay sapat na para sa kanya, hindi niya kailangang malaman ang lahat. May kailangan lang siyang gawin. At upang makamit iyon, dapat niyang subukan ang kanyang pinakamahirap. Sa pag-iisip nito, lumingon si Murphy sa iba pang mga dayuhan at nag-alok sa kanila ng isang humihingi ng tawad ng ngiti. Mahal na mga binibini at mga ginoo,
lubos akong humihingi ng paumanhin sa nangyari. Ang pangkalahatang kalidad ng mga tao ng bansang ito ay masyadong mababa. Hindi sila may kukumpara sa mga tao mula sa kanlurang sibilisadong mundo. Nahihiya akong makisama sa mga taong ito. Kalimutan nyo na ang tanga. Huwag nyong seryosohin. Kumbinsido si Murphy at idinagdag, at saka, ang kanilang tinatawag na pambansang sentimento ay para lamang sa palabas. Masisiguro ko, kung bibigyan ko ng pagkakataon sina Harvey at Leslie na pumunta at manirahan sa ibang bansa, luluhod sila at yumukod para magpasalamat sa akin. Sa kasamaang palad, hindi ko mapili ang lugar kung saan ako ipinanganak. Kung hindi, mas gugustuhin kong mamulot ng basura sa mga slum ng Empire of the Sun that never sets at maranasan ang kalayaan kaysa dito magdusa mula sa isang peking sibilisasyon. Yumuko si Murphy at humingi ng paumanhin sa mga dayuhan habang nagsasalita siya, na nagpapahayag ng kanyang matinding panghihinayang. Nagsimulang magsaya si Sharon at ang iba pa, pinupuri ang pagsunod ni Murphy. Sila ay lubos na nasisiyahan sa mga alipuhang tulad niya, na patuloy na nambobola sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Harvey at Leslie sa Three Seasons Hotel. Gayunpaman, galit pa rin si Leslie. Pagkatapos ng lahat, si Murphy ay lumayo na. Kung hindi maayos na mahawakan ng usaping ito, magiging biro ang pamilya Clark sa Hong Kong. Sa pag-iisip nito, tumayo si Leslie at tumawag, "Young Master York, magpahinga ka muna. Kailangan kong pumunta sa auction saglit. Salamat sa ginawa mo sa airport. Nagpapasalamat ako na hindi mo hinayaang ipahiya ng mga bastos na iyon ang pamilya Clark. Ngunit sa susunod, ako mismo ang magkakamit ng hustisya." Hindi napigilan ni Harvey na humanga dito matapos marinig ang matapang niyang pahayag. Maraming babae ang kadalasang umiiyak kapag nahaharap sila sa mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, pinili ni Leslie na harapin sila ng direkta. Tumango si Harvey. Gayunpaman, medyo naguluhan siya sa mga sinabi nito. "Subasta. Anong auction?" Sagot ni Leslie, "Ito ay isang auction na ginanap sa pinakamataas na palapag ng Three Seasons Hotel. Ang tagapag-ayos ng auction ay ang maalamat na Five Virtue Temple. Dapat ay narinig mo na ito noon pa. May isa pang dahilan kung bakit biglang bumalik si Murphy. Dapat ay dahil sa auction na ito na pinangasiwaan ng Temple of the Five Virtues. Ang auction na ito ay ginaganap paminsan-minsan. Ang mga bagay na isinusubasta ay pawang mga bihirang kayamanan. Kaya ang auction ay umaakit ng mga maharlika mula sa buong mundo. Sinasabi na maraming maharlikang pamilya mula sa kanluran at silangan, pati na rin ang mga tagapagmana ng ilan sa mga pangunahing chaebol sa Amerika ay lalahok sa auction na ito sa ilalim ng isang hindi kilalang pagkakakilanlan. Ganoon ba? Ngumiti siya. Sa simula ay ayaw kong pumunta, ngunit dahil inayos ito ng Temple of the Five Virtues, maaari mo akong dalhin upang suriin ko. Nagpalit sina Harvey at Leslie ng mga tuxedo at evening gown sa alas 7 ng gabi. Umakyat sila sa itaas na palapag ng Three Seasons Hotel. Talagang interesado si Harvey sa Temple of the Five Virtues. Pagkatapos ng lahat, ang Temple of the Five Virtues ay isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Noong nakaraan, si Scarlett Leithold ng Temple of the Five Virtues ay pumanig kay Vince York at inatake ang pamilyang Hamilton. Isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit nasangkot sila sa tunggalian sa pagitan ng mayayamang pamilya. Ito ay hindi maisip. Ngayon, nag-auction pa sila. Dahil dito, mas naging interesado si Harvey. Napakahigpit ng seguridad sa mga pinakamataas na palapag ng Three Seasons Hotel dahil sa auction. Hindi lang maraming security guard, marami ring high-tech na gadget ang naka-install para subaybayan ang kahina-hinalang aktibidad. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok sa ganoong lugar. Ang mga may invitation card lamang ang pinapayagang makapasok. Ang lahat ng papasok sa lugar ay mangangailangan ng invitation card. Sa pamamagitan nito, ang isa ay maaaring magdala ng isang bisita sa karamihan. Ipinapakita rin ito kung gaano kahalaga ang card ng imbitasyon. Bilang unang tao sa Hong Kong,
natural na nakatanggap ng invitation card ang pamilya Clark. Leslie, may auction ba ang lugar na ito kada buwan? Tumingin ng mabuti si Harvey sa paligid at interesadong nagtanong. Bawat buwan, paano kaya ito? Si Leslie ay nakasuot ng isang Chanel evening gown, na nagpapakita ng kaunti sa kanyang mga balikat. Siya ay mukhang purong mapang-akit at sexy, mapang-akit na ibinuka niya ang kanyang mga labi at sumagot, "Young Master York, sa tingin mo ba talaga ang Temple of the Five Virtues ay parang isang stall sa tabi ng kalsada? Ang isang auction ng antas na ito ay hindi maaaring isagawa isang beses sa isang buwan, okay? Alam mo ba kung bakit maraming maharlika ang naghihintay sa auction na ito na gaganapin ng Temple of the Five Virtues? May tatlong dahilan. Unang-una, ang mga bagay na isina-auction ay pawang mga natatanging bagay. Lahat ay kakaiba. Halimbawa, mga pintura, matagal nang nawawala ang pambansang kayamanan, at kahit ilang bagay na umiiral lamang sa mga alamat. Halimbawa, ang longevity elixir na hiniling ng dating Haring Qin ay lumitaw dito minsan. Maniniwala ka ba? Pangalawa, ang mga bagay na na-auction ng Temple of the Five Virtues ay na-appraise nila sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Sa madaling salita, ang mga salitang Five Virtues Temple ay nagpapakita na ang lahat ng mga bagay ay totoo. Pangatlo, ang Temple of the Five Virtues ay palaging kukuha ng maalamat na martial arts book bilang huling item. Sa lahat ng malalaking kapangyarihan at malalaking pamilya, ito ay isang magandang bagay. Ang nakakakuha nito ay maaaring sanayin ang mga elite na nagtatrabaho para sa kanya. Ito ay mas mabuti at mas mahalaga kaysa sa pag-recruit ng isang retiradong weapon king. Sinabi na ang Temple of the Five Virtues ay minsang nag-auction ng isang matagal nang nawawala na manyawal ng kamao, at ito ay nahulog sa mga kamay ng isa sa mga paaralan ng martial arts ng island country. Itinuring ng paaralan ng martial arts ang matagal nang nawala na manual sa boxing bilang isang kayamanan at pinahahalagahan ito mula noon. Ang mga nangungunang talento ng paaralan ay natututo mula sa boxing manual na ito at naging isa sa nangungunang 10 kabataang talento ng Island Nation. Tuwang-tuwa si Leslie. Kahit na ang lahat ng ito ay hindi masasabing mga kwento, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha. Ang Temple of the Five Virtues ay kamangha-mangha. Gayunpaman, napakunot ang noo ni Harvey matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Nag-auction pa sila ng National Quintessence at Martial Arts ng dakilang H country. Hindi ba ang Temple of the Five Virtues ay lumalampas sa dagat? Napabuntong hininga si Leslie, yan ang matalinong bahagi. Ang aklat ng martial arts na kinuha nila ay umiral lamang sa mga alamat noong nakaraan, at walang mga kahalili. So, walang makapagpapatunay kung kanino. Maaari lamang nilang ipahiwatig na ito ay kabilang sa Temple of the Five Virtues. Dahil nagsusubasta sila ng kanilang mga gamit, maaari nilang ibenta ito kahit kanino. Sino pa ang makakakontrol nito? Tumango si Harvey, ngunit nanlamig ang kanyang mga mata. Ang pagtataguyod ng mahusay na kultura ng bansa H sa ibang bansa ay isang magandang bagay. Gayunpaman, ang pagbebenta ng diwa ng dakilang bansa H ay tumatawid sa ilalim ng linya ni Harvey. Hindi napansin ni Leslie ang bahid ng lamig sa mga mata ni Harvey. Casual siyang nagpatuloy, ito ang dahilan kung bakit ang auction na ito ay maaaring makaakit ng maraming mahuhusay na tao mula sa buong mundo bawat taon. Mayroon lamang 3 hanggang 500 upuan na magagamit sa auction bawat taon. Narinig ko na ang presyo ng isang upuan ay tumaas sa ilang libong dolyar ngayon. Kung tungkol sa invitation card na ito ay pag-aari ng aking ama. Kung wala siya, hindi ko ito makukuha. Bumalik sa normal ang mukha ni Harvey. He nodded, squinted to look ahead, and said, mukhang pumunta din dito si Sharon dahil sa auction. Hindi ko lang alam kung ano ang hinahabol niya. Sumimangot din si Leslie at sinundan ang linya ng paningin ni Harvey matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Ang excited niyang mukha ay naging malamig sa isang iglap. Naroon sina Murphy at Sharon, masayang nag-uusap, magkahawak kamay. Sila ay tila sa mataas na espiritu.
Masasabing mag-asawa sila sa unang tingin. Nakita rin ito ng maraming malalaking tao mula sa mataas na lipunan ng Hong Kong, at may mga makahulugang ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi masyadong malaki ang bilog ng Hong Kong, kaya alam nilang lahat na engaged sina Leslie at Murphy. Tungkol naman kay Murphy na kumikilos ng lovely-dovey na may kapareha na blonde na buhok na ipinapakita sa mukha ni Leslie sa oras na ito, hindi niya pinansin at pinahiya sa publiko ang pamilya Clark. Bilang kasalukuyang gobernador ng Hong Kong, walang magawa ang pamilya Clark laban sa dating gobernador ng Hong Kong, ang pamilyang Evans. Kung kumalat ang balita tungkol dito, malamang na makakatanggap ng batikos ang pamilya Clark mula sa maraming tao. Siguradong babagsak ang kanilang katayuan sa Hong Kong. Saglit na nagbago ang mukha ni Leslie, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Tiyak na alam niya ang impluwensya ng bagay na ito. Pero aware din siya na kapag siya ay humarap at sumigaw, magiging biro lang siya. Ang pamilya Clark ay mahuhulog sa mas malalim na kahihiyan. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Young Master York, huwag mo na lang pansinin ang walang prinsipyong lalaking iyon. May sarili akong paraan para harapin ito." Ngumiti siya. "Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Sisiguraduhin kong bugbugin ko ang mukha niya hanggang sa mamaga ito." Natakot si Leslie na talagang tuparin ni Harvey ang kanyang sinabi noon at doon. Gayunpaman, para kay Harvey, ang isang bagay na walang halaga gaya ng paghampas sa mukha ng isang tao ay hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap mula sa kanya. Kung kinakailangan, marami siyang paraan para harapin si Murphy. Kaya, pumasok sila ni Leslie sa auction hall nang hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Pagpasok sa lugar, napagtanto nila na isa pala itong napakalaking sky garden na maraming deck na nakalagay sa paligid nito. May isang mataas na platform na may mga searchlight, ito ay matatagpuan sa gitna. Pinikit ni Harvey ang mga mata at saglit na tumingin sa paligid. Nalaman niyang puno na ang lahat ng upuan, sa kabila ng katotohanan na mayroon pa ring mahigit kalahating oras bago mag-alas 8. Ang lahat ng mga bisita ay dumating ng maaga, lubos na inaasahan ang auction. Ang mga card ng imbitasyon para sa mga Clark ay tila hindi pinansin, dahil binigyan sila ng pinakamasamang upuan. Tila, napakaraming royal family mula sa itaas na bahagi ng Hong Kong at Las Vegas. Kahit na ang pamilyang Clark ay isang first class na pamilya at sila ang gobernador, itinuring pa rin sila bilang mga kakaiba sa dalawang lungsod na pinupuntahan ng kabisera. Dapat ay nagpadala na rin ng mga kinatawan ang mga pamilya Hamilton at Mendoza dito. Gayunpaman, napakaraming tao at hindi sila mahanap ni Harvey, kaya hindi siya pumunta para batiin sila. Sa kabila nito, masaya at malakas pa ring nag-uusap sina Murphy at Sharon kahit nakaupo na sila sa gitna ng lugar. Hindi masabi kung sinadya ba ito o kung hindi man. Umupo sila malapit sa gitna, para madaling makita ng lahat. Walang pakialam na tumingin si Harvey sa naglolokong mag-asawang ito. Iniisip niya kung anong uri ng item ang makakaakit ng atensyon ng Never Setting Sun Empire. Napatingin tuloy si Harvey sa katalog na nasa kamay niya habang pinag-iisipan niya ito. Nang makita niya ang isa sa mga bagay, isang mukha ang naging kakaiba. Ladies and gentlemen, opisyal na nagsimula ang auction ng Shrine of Five Virtue. Isang babaeng pari na may malamig na mukha ang lumabas makalipas ang halos kalahating oras. Ang kanyang edad ay hindi alam, ngunit masasabi ng isang tao na ang kanyang katawan ay nasa magandang hubog at maayos na pangangatawan. Kabanata 2580. Ang tanging kawalan ay ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo, at ang kanyang mga labi ay hindi nakangiti. Casual siyang nagsalita pagkatapos niyang magpakita at agad na sinimulan ang auction. Ang unang item sa auction ay porselana mula sa Nashville. Ito ay transparent at ang material ay mataas ang kalidad, at nasa perpektong kondisyon. Talagang bihira na makakita ng ganitong porselana sa mundo ngayon. Di nagtagal, ang bagay na ito ay binili ng isang mayamang negosyante mula sa Negri Great H para sa milyon-milyong dolyar. Ang pangalawang item sa auction ay isang kahoy na pagoda. Ito ay sinasabing pag-aari ng isang naliwanagang monghe.
Ang mga natural na tunog ng incantation ay maririnig mula dito habang ang isa ay nagninilay-nilay. Ilang malalakas na lalaki na nagmamahal sa Dharma ay agad na nagtaas ng kanilang mga kamay nang makita ang bagay na ito. Sa huli, ang item ay nabid para sa isang mataas na presyo na $74.4 milyong. Ang ikatlong item ay isang elixir na makakatulong sa paglilinis ng utak. Halos mag-away ang ilang rankers na mga dakilang master dahil sa item na ito. Pagkatapos ng lahat, ang bawat partido ay may ilang hindi masyadong bihasang mga disipulo. Ang mga halamang gamot na ito ay maaaring agad na makatulong sa isa na lumago sa isang mahusay na master. Tiyak na, lahat ay lalaban para sa hindi mabibiling kayamanan. Ang mga mayayaman ay madalas na nagsasanay ng martial arts ngayon. Kaya, wala sa mga dakilang gurong ito ang mahirap. Lahat sila ay napakayaman. Gayunpaman, kadalasan sila ay napakamapagpakumbaba at tumatangging tumayo. Mas maraming barong ang na-auction pagkatapos noon. Kahit na ang mga bagay ay tinawad sa mataas na presyo sa bawat oras, ang paring babae ay nanatiling malamig, na parang walang sinuman sa mga binili ang nasa sabik sa kanya. Sa katunayan, siya ay tila naiinip. Siya ay kumilos na parang ang pag-host ng auction na ito ay nakaapekto sa kanya sa isang kahila-hilakbot na paraan. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na may nakautang sa kanya dito. Gayunpaman, ang kanyang kawalang interes ay umani sa kanya ng pagpapahalaga ng marami. Inakala ng lahat na ito ang natatanging paraan ng Temple of the Five Virtues sa paggawa ng mga bagay. Ang susunod na bagay ay espada ng isang malakas na tao. Kahit na ito ay gawa sa ordinaryong bakal, ito ay napakahalaga pa rin dahil ito ay ginamit ng isang mahusay na tao sa nakaraan. Kaagad, isang maliit na trolley ang itinulak papunta sa stage. Isang mahabang espada ang maingat na inilagay sa itaas nito. Ang mahabang espada ay walang kaluban, at mayroon lamang isang putol na talam na may ilang mga bahid ng dugo. Malamang, ginamit ito ng Diyos ng digmaan sa larangan ng digmaan. Nakikita ng lahat ang walang katapusang pagsinta at bakas ng pagpatay na mayroon siya. Napasapaw si Harvey sa kanyang noo, hindi makapagsalita. Hindi niya ito nakitang mali. Ito ang mahabang espada na ginamit niya habang nakikipaglaban siya sa larangan ng digmaan noong Euro-America War. Sa kasalukuyan, walang ibang makapagsasabi kung kanino talaga ang mahabang espada. Ito ay mukhang medyo sira, at tila wala ring halaga ng mahusay na collector. Sa isang malapit na pagtingin, maraming mayayamang customer ang nadama na ang mahabang espada ay hindi sulit na ibid. Lalo na kapag ang paunang presyo ay $1.5 milyong. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Harvey ang pag-iling ni Sharon sa kanyang upuan. Tinitigan niya ang mahabang espada ng may madamdaming tingin, na para bang tinitingnan niya ang sariling ama. Naunawaan kaagad ni Harvey, alam na alam niya kung kaninong mahabang espada iyon. Sa huli, ito ang aasahan. Kung may nakakaalam na ang buhay na alamat ng bansa H ay gumagamit ng espadang ito noon, hindi mabilang na mga tao ang hihinto sa anuman upang makuha ito. Mas mabuti kung ang mahabang espada ay hindi napunta sa iba. Walang pag-aalinlangan, tinapik ni Harvey ang balikat ni Leslie. Bibili tayo nito. Sumulyap si Leslie kay Harvey na nagtataka. Wala siyang ideya kung bakit gusto ni Harvey ang item, ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras sa paghawak ng kanyang token. $150 milyong. Agad na nagyelo ang nakaka-relax na kapaligiran. Maraming mga customer ang nagpalitan ng mga kaina-hinalang tingin. Hindi nila naiintindihan kung bakit may magbabayad ng ganoon kataas na presyo para sa isang sirang mahabang espada. Pagkatapos ng lahat, $150 milyong ang nakataya.